Hello mga kapips! Kumusta po kayong lahat dyan? Ang topic po pala natin ngayon ay bakit kailangan mong mag-vlog kung mayroon kang mataas na pangarap. Ako nga po pala si Cherry Amor Dandasan, ang negosyanteng palaging bigo pero hindi sumusuko. Yun, bago ko po ibahagi sa inyo kung bakit, kwento ko po muna yung buhay ko, kung bakit napasok po ako dito sa vlogging. Lingid po sa kaalaman ng iba dyan, no, ako po ay lumaking nasa mahirap na pamilya. Ako po ay produkto ng isang broken family. 2 years old pa lang po ako, naghiwalay na po yung mga magulang ko. Tsaka doon po ako pinalaki ng grandparents ko sa mother side ko, at yung hanggang 8 years old. Tsaka pagkatapos nun ay kinuha na naman ako ng mama ko, at tumira kami sa Cagayan de Oro City. Doon po ako nag-aral ng grade 3 to grade 4. Tapos lumipat na naman kami dito sa lugar ng mama ko, dito sa Magsaysay, kasi ito yung lugar ng mama ko, Magsaysay, Misamis Oriental. So bumalik siya dito sa grandparents ko, sa side niya naman. At iniwan niya ako dahil nagtrabaho siya doon sa Butuan. So iniwan niya ako sa grandparents ko na naman dito sa Magsaysay. Kaya year grade 5 hanggang grade 6 po. Pero hindi ko po natapos yung grade 6 kasi lumipat na naman po ako doon sa Butuan City, kasi doon nga namasukan yung mama ko at naghanap din siya ng partner doon. Kaya doon po kami tumira, at doon na naman po ako nag-aral ng grade 6 hanggang second year. Pagkatapos noon, nung naghiwalay sila ng partner niya, bumalik na naman kami dito sa sa Magsaysay, at dito ko naman pinagpatuloy yung third year to fourth year po. So, yun po yung estilo ng buhay ko po. In PA, kumbaga, walang permanenteng address. So, yun po. Parehong grandparents na kinalakihan ko po, pareho po silang farmer. Yung sa father side ko lang, may pagka-negosyante na po siya. Nagtatrabaho po siya doon sa Gaston Park, doon sa Cagayan de Oro City. Nagtitinda po siya ng mga binignit, mga chichirya, mga kandila, kasi malapit lang po yun sa malaking simbahan. Kaya doon sumasama rin ako sa mga pinsan ng papa ko na nagtitinda ng kandila sa sa simbahan. Yun. Tapos nung nandito na naman ako sa grandparents ko, sa mother side ko naman, mga farmers po sila. Farming po hanap buhay nila. Hindi naman kami nawawala ng pagkain dahil meron naman silang kakanin, mga prutas, ganun. Marami po rin silang mga hayop, mga manok, mga iba't iba lang. Pero doon sa kanila po, sa grandparents ko na to, rin sila, na ubusan rin sila ng pera, lalo na po yung grandfather ko po ay palainom. So ayun, yung kahit meron sana silang pinagkukunan ng income, pero hindi pa rin sapat dahil nga palainom yung grandfather ko po. Kaya nung nag-aaral ako ng grade 3 to grade 5 to grade 6 dito sa Magsaysay, bago ka mabigyan ng baon na pera, kailangan mo munang magdala ng isang bugkot. Anong tawag ng bugkot? Isang bugkot ng kahoy na pangsaing, ganun, firewood, para dalhin ko doon sa kuo para ibenta. 3 pesos isang bugkot ng kahoy. Yun, nagkakabaon po ako sa sulan. O di naman, kaya marami kasi silang manok, kaya marami po silang itlog. Kaya kumukuha lang ako ng itlog doon. Sabi ng nanay ko, yung grandmother ko, na magdala ka na lang ng itlog, dalhin mo sa kuo ko. Yun, pinapalitan ko yung itlog ng pera. Saka na lang po ako nagkaka-pera.
Dito yung ano ko, panganay ko. Hello mga visitors. Welcome to our vlog. Vlogger na. Say hi sa atong vlog ko. Nag-vlog si mama. Mag-please ako dadto. Pinag-vlog pa man si mama. Na money. Na daw siya money. Issue imong money. Lara anak issue. Money. Play money. Kala ka nang play na mo dito pa. Kaya wala pa naman si mama sa vlog. Nasa kinang play money can play. Sige na. Go na. Bye. Si bye sa. Si bye. Bye. Si bye sa. Kuha na sa. No. Kaya wala pa naman si mama. Bye. Kaya wala ka nang play na mo dito. Ay, yun. Ay, no. Ay, no. Dali naman tayo eh. Mag-vlog ta. So, yun nga, mga kapips, no. Hindi po talaga madali yung buhay probinsya po. Kasi nilalakad pa namin yung doon sa bukid, papuntang eskwelahan po. Yun, nilalakad pa namin. Wala pang usong sasakyan noon. Kaya, lakad lang. Minsan din, kasi maraming prutas yung grandparents ko, nagdadala din po ako ng mga mangga sa eskwelahan namin para pinapalitan ko po yun ng papel sa mga kaklase ko. Yun, ganun po yung klaseng buhay na dinanas ko. Kaya nangarap po ako talaga na sana'y makatapos ako ng pag-aral at magkaroon ako ng trabaho, maganda at mauna sa buhay. Tapos, yun na nga, isang tumatak po sa akin kasi yun may kami kapitbahay, hindi malapit, malayo-layo pa, pero nakapunta ako doon sa nila, sa bahay nila. Supra ang laki kasi noon, yun na yung pinakamalaking bahay na nakita ko, parang nagagandahan talaga ako. Tapos ang ganda rin ng anak niya, naging nagkalaro ko rin, pero hindi kami magkaintindihan kasi Belgian siya. So iyon nga po, na-amaze lang po ako, gusto ko rin magkaganito. Yung siguro paglaki ko gusto ko magkaroon ng foreigner, magkaroon ng magandang anak, ganon. Gwapa man gyapon ni. Yun, nagkaroon ng parang ang sarap lang, yun ang natatak sa isip ko na magkaroon ng foreigner para magkaroon po ng magandang buhay at magandang anak. So, yun na nga, story short, dahil nga po hindi po afford na mama ko na pag-aralin ako sa college. Isang semester lang po yung nakayanan niya dito sa lugar namin, sa BSU. Kumuha po na ako ng business administration. Hanggang doon lang po. Pagka second sem na po, pinapunta na po ako sa Cagayan de Oro, sa auntie ko po, nag-working student po ako doon. All around po ako doon kasi meron po silang internet cafe, meron po silang ticketing office, meron din po silang videokihan. Yun po. Tapos paano-ano lang ako doon, palipat-lipat lang ako ng trabaho, tapos sa bahay, tapos sa eskwela. Ganun po yung naging buhay ko. At blessing din po yung pagkaroon nila ng pagkaroon ng internet cafe. Kasi doon ko talaga, kahit na pagalitan ako ng auntie ko, kumakawat ako ng oras. Nagnanakaw ako ng oras talaga na makapag-chat para doon nga magkaroon ako ng foreigner. Then gusto ko talaga yung mabago yung buhay ko kasi yung auntie ko rin, kaya marami siyang ganun kasi nakapag-asawa din siya ng foreigner. Talagang nasa isip ko na foreigner lang talaga yung magkaroon ng foreigner talaga yung solve ng kahirapan ko. Parang ganun po. So, yun po, nag-chat ako. Meron po akong naging seryosong ka-chat noon. Isa po siyang piloto sa France po. Yun, akala ko yun na, but medyo bata-bata pa siya noon. Mga 32 years old siya. Ako mga 18, ganun. So,
akala ko yun na talaga kasi gupong-gupo talaga ako sa kanya. Parang excited ako lagi makapunta doon sa internet cafe. Hindi naman nagnanakaw ako ng time doon sa laptop ng auntie ko pag wala siya. PC niya, personal computer niya doon sa kwarto niya. Kasi nililinisan ko rin all around nga ako kasi bahay, luto, so ticketing office, sa internet cafe, ganun, pinapasa kahit ano, palipat-lipat nilang po ako. Kaya yun, nagkaroon po ako ng kachat, talagang tuwa na ako, sinasabi ko kailan ka punta dito, yun, nang atat na atat akong pumunta siya dito, pero lagi po siyang busy, kasi nga piloto siya, tapos hindi talaga nagkaka-time na pumunta siya dito. So yun nga, meron din akong kaibigan na medyo may edad na po. So, yun po, kaibigan ko lang siya, alam niya na mayroon po akong ibang kachat. Okay lang naman sa kanya kasi kaibigan nga lang kami. Tapos, isang time po niyan, pinagalitan ako ng auntie ko doon sa internet cafe, harap sa harapan ng mga customer. Kaya, doon, grabing iyak ko kasi hiyang-hiya ako sa sarili ko eh. Tapos, timing yun, pupunta lang yung partner dito, bumisita. Hindi lang ako yung binisita niya, meron din siyang mga ibang kaibigan na binisita dito sa Pilipinas. So, bali ako yung panghuling na bisita niya. Kaya, doon, talagang, dahil lumayas ako, dahil pinagalitan ako, lumayas ako dun sa isang auntie ko na doon sa Galapag. Pagpunta ko doon, naghanap ako ng trabaho, internet shop, yung internet cafe, yung napasukan ko. Pero bago ako nagsimula yung trabaho, nakapunta na yung foreigner dito sa Cagayan, yung sa Cagayan ng airport, sa Lumbia pa noon. Lumbia pa yung airport ng Cagayan noon. So, sinaman ako ng auntie ko doon na nagpuin siya. Doon, grabe talaga yung ko, kaba, takot ko. Sabi ko sa auntie ko, wag na lang, tago ako ng tago doon sa mga ibang maraming tao kasi doon ako nagtago-tago. Sinasilip ko lang yung kamit up namin. Parang hiya po talaga ako kaya yung auntie ko na lumapit sa kanya. So, kilala niya sila sa akin. Tapos dalawang isip ako kasi sa sobrang kabara. So, yun. Dahil nga po parang, ito na yun. So, sumama po ako sa kanya at pumunta po kami dito sa lugar namin. Yun na nga, yun yung isang na-solve yung mga problema namin financially. Tinulungan niya po ako at yung pamilya ko, ganun. Pinag-aral niya po ako dun sa private school, dun sa Cagayan de Oro City. At sinuportahan niya rin po ako sa pinasukan kong business na karinderya. Mahilig kasi ako, sa luto, ganun. So, pinuntahan niya ako doon, sinuportahan niya ako ng karoon ng ganun. Mama ko yung pinag-manage ko habang nag-aaral po ako. Nag-aaral ako ng housekeeping, yung caregiving kasi balak namin kasi na ako na magtrabaho ko doon sa kanila kasi yung in demand yung trabahong caregiving doon sa kanila. Kasi gusto ko talaga din na ako yung magtrabaho para pang-suporta ko sa pamilya ko rin dito ba. Yun, so patuloy ako sa pag-aaral, nakatapos ako ng HRM, pero 2 taon lang yun, yung mga housekeeping 6 months lang, yung caregiving 6 months lang din, at saka yung HRM lang po yung dalawang taon po. So, yun, while nag-aaral po ako, hindi po nawawala sa akin ang magtinda. Nagtinda po ako sa online, ng mga kahit mga bag, mga sapatos, mga kahit ano-ano na, yung mga personalized na mugs noon. Tapos, yun, din kami, nag-sari-sari store din kami kasi nakatinda po kami ng prinda na bahay doon sa Cagayan. So, sa baba, ginawa po namin yun na sari-sari store. Tapos, yun, nagtinda din po kami ng ulam doon kasi yung nirentahan namin na karinderya, kinuha na ng may-ari kasi may bumili na doon kasi malapit lang sa Nestle.
So, ano talaga, malakas yung bintahan doon. Kaya may nagka-interest na bilhin. So, wala kami choice kundi doon na lang mag-focus sa natanggap namin na bahay. So, yun, nagtinda rin ako ng ulam doon. While nag-aaral ako, nagbibenta rin ako ng load sa mga klase ko, mga chocobos, kahit ano na lang. Kaya pagkatapos ko ng HRM po, nagtinda rin po ako ng cake, ganun, mga cake, ulam, ganun pa rin. Laging bumabalik sa ulam. Kasi mahilig talaga tayong kumain eh. Tapos, yun. Yun na nga, until na bumalik kami dito sa Magsaysay. Dahil bumili kami nitong lupa na to, kasi kailangan ko ng property na nakapangalan po sa akin para dalhin po ako doon sa kailangan namin para sa visa, para madala niyo po ako doon sa lugar nila. So, yun, proseso namin, naglagay kami ng tindahan ng mama ko, ng videokihan, at saka ng computer shop, yung mga piso wifi, piso net, ganun. So, malakas yung piso net dito, malakas din yung videokey. So, nagkataon na, nag-pandemic, wala, pinastop po yun, kaya napilitan po ako na, ibenta na lang yung mga piso net at videokey namin sa mababang presyo lang po, at saka yung piso net ko pinautang, hindi ko naman inoffer na inutang, inutang lang ng uncle ko, tapos ngayon ibang istorya na naman yun. So yun po na yan po yung naging buhay ko, na hanggang sa malakas na yung videokey dito, palagi pong bumabalik yung ko dito, yung ex ko sa videokey, kasi magaling po siya mahilig po kumanta. So yun yung namin na bumalik po yung feelings. So sinabi ko po doon sa foreigner ko na hindi na matutuloy yung papunta doon, kasi bumalik yung mahirap naman talagang bumalik talaga yung feelings ko doon sa ex ko nga na pag-iwan ko dito. Hindi naman po kasi kami nag-split ng maayos noon, kasi nga pumunta lang ako ng Cagayan na dahil sa pag-aaral ko. Pumunta ako doon sa auntie ko para makapagpatuloy ng pag-aaral ko doon. Kaya pagbalik dito, parang may guilt pa rin sa akin na ganun, na pagbalik meron akong foreigner, ganun. Kasi walang communication noon eh, hindi pa uso-uso yung cellphone noon sa panahon namin. Kaya ayun, nagbalikan kami ng ex ko. Kaya ito na yung buhay ko ngayon. May 3 na kaming anak. Patuloy pa rin kami sinusuportaan noong foreigner ko po, kasi naging family friend na kasi siya. At saka malaki po yung tiwala niya sa akin, hindi nawala. Ganun, parang may edad na po kasi yun, kaya yung family na yung turing niya sa amin dito lahat. Kaya hanggang ngayon, tinutulungan niya kami kung ano man yung plano ko sa buhay, ganun. Palagi siya nandyan. Kaya siguro siya po yung blessing or yung savior namin na. So, ito nga po pala, yan po yung videokihan namin noon, at saka computer shop. Ito po, yung yellow orange ba yan, na pink. Tsaka yun po doon, yun pong sa dulo, yun po yung tinitirhan namin ngayon. Tindahan po yan dati, sari-sari store po para sa sa mama ko po. Yun. Ito na po yung buhay namin, mga kapips. Masaya. Mahirap pero masaya, dahil natupad ko rin po yung pangarap ko na magkaroon din ng mga magagandang anak.
magandang anak at meron pong isang lalaki. Yun po yung pero dahil nga po kahit na sinusuportahan ako, gusto ko rin po talaga na humahanap talaga ako ng paraan para umahon kami sa kahirapan na yung kami talaga, yung pinaghirapan talaga namin. Kahit na alam ko na yung namin is pamilya na, dahil gusto niya rin naman ito na magkaroon ako ng pamilya talaga, hindi niya lang na dito. So kaya talagang supportive siya sa amin kahit ano kung inaano ko sa kanya na ganitong gusto kong pasukan. Balik na po tayo doon sa sobrang taas na pala ng sobrang taas ng video ko. Balik na po tayo sa topic natin na bakit kailangan mong mag-vlog kung may malaki kang pangarap. Sa sitwasyon ko po talaga na na ganito yung pamilya ko. Live-in pa lang po kami ng partner ko, hindi pa po kami kinakasal. Plano pa po namin magpakasal siguro next month kasi may kasalan ng bayan dito, libre lang yun. Para na rin mablisingan yung namin, yung pagsasama namin. So yun yung mga plano. Kahit lang, hindi siya bongga kasi hindi siya special na kasal kasalan ng bayan. Marami kami nung mga walang kasal dito sa amin. So yun, nagpa-register na kami doon para naghihintay na lang po kami ng schedule ng priest dito. So yun po mga ka-tips, talagang meron po tayo sa isa't isa natin, meron po tayo mga malaking pangarap. So na talagang alam naman natin na hirap abutin, at saka pareha po tayong nangangarap talaga na magkaroon ng magandang buhay. Yun po yung kapatid ko dumaan dito. Half brother ko po. So yun po, dahil po bakit kailangan talaga ito yung tawag ng ngayon na kailangan po talaga natin mag-vlog kung malaki po yung pangarap natin, dahil sa generation na ngayon, nasa internet na po ang lahat naka-focus na po tayo sa internet, sa Facebook, ganun. So ang pag-vlog po ay talagang ito po yung panahon niya ngayon, kaya ako napa-vlog dahil yun nga, malaki ang pangarap ko. Mag-vlog lang po tayo mga kapips, kahit hindi po tayo marunong, kahit utal-utal nga. Ako nga, dahil pinagtagalog ako ng teacher ko, dahil meron po ako inatinan na klase para matuto kung paano mag-vlog. So yun, search na lang po kayo kung paano mag-vlog. Basta mag-vlog lang po kayo. Sabi ng teacher ko, kahit utal-utal or man yan, i-upload nyo lang hanggang 100 na vlogs po yung limit niyo. Huwag po kayong magsawang mag-upload. Yan po, na mag-upload lang po kayo kahit wala pong nanonood. Huwag nyo pong i-mind na walang nanonood. Gaya ng mga uploads ko, ang konti lang po ng pero sige lang po na mag-upload pa rin po ako, dahil nga meron po akong malaking pangarap. Hindi lang po para sa akin, kundi pati sa mga anak ko, at meron pa po akong mas malaking pangarap mga kapips, kasi dito sa lugar namin talaga wala talagang maayos na trabaho dahil walang kumpanya dito. So kahit na mga masisipag yung mga tao dito, pero wala namang kumpanya, kaya pa rin, naghihikaos pa rin, yung hirap pa rin yung buhay.
Kaya isa sa gusto kong mga tulungan itong mga ano ko dito, yung mga ano ko dito, yung mga yan po, mga kapitbahay ko. Yan. Yung, halos po dito wala talagang trabaho ano. So, yun po yung ini-aim ko na sana ay pagkalugban ako ng Panginoon na matupad yung pangarap ko na at least makatulong sa mga kapitbahay ko sa community dito na sana ay makapag-provide tayo ng trabaho. So, kaya kailangan talaga natin na galingan. Kaya ngayon ginagalingan ko na talaga, tinatry kong harapin yung mga weakness ko. Unti-unti ko nang nilalabas, inaano sa inyo, ina-open up yung buhay ko. Dahil at least kilala niyo ako at alam niyo po kung anong pangarap ko. Yun po yung pinaka-goal ko po ay makatulong dito sa community na makapag-provide po ng trabaho talaga. Dahil yun po talaga ang kulang dito. Yun po ang paniniwala ko na kung meron lang sanang kumpanya dito na pwedeng pasukan ng mga ko, dahil talagang hirap ang buhay dito sa amin. Farming lang at saka fishing yung hanap buhay dito sa amin. Kaya sala talaga, hindi talaga maginhawa yung buhay ng community namin dito. Kaya sana mga kapips samahan niyo po ako sa pangarap kong ito na baka hindi ako ang makatupad ng unang makatupad na magkaroon ng kumpanya dito sa lugar namin. Baka at least man lang merong kapag-provide, at yun din po ang ini-aim ko na balang araw po ay pagsisikapan ko po talagang makatulong din po sa community namin na yun, magkaroon ng trabaho yung mga walang trabaho dito, kasi ang dami po talaga nasa bahay lang, gusto nilang magtrabaho pero hindi maiwan ang mga anak. Malayo kasi yung city, malayo pa dito sa amin. Kaya sana ay gabayan kami na magkaroon sana kami ng dito kumpanya na makapag-provide ng mga trabaho sa mga tao dito. Yun lang po kasi ang kulang dito. Yun po yung pinaka-goal at pinapangarap ko na makapag-provide po ng trabaho dito sa aming komunidad. Yun lamang po, at sana ay nakatulong ang video na ito. Napahaba ng sobra dahil kwento na ako ng kwento. At doon sa mga gustong mag-vlog na nahihiya pa rin, mga kapips, sinasabi ko po sa inyo, kung meron po talaga kayong malaking pangarap, magsimula na po kayong mag-vlog. Kahit hindi po kayo marunong tulad ko, na kita nyo naman, utal-utal pa, talagang pangit ng mga videos na na-upload ko, pero pikit mata ko na lang po siyang ina-upload dahil sa kadahilanan meron po akong malaking pangarap. Yun din po ang inaano ko sa inyo na mag-upload din kayo, dahil galit tayo sa sawa na tayo sa kahirapan. Yun, sawang-sawa na tayo sa kahirapan. So humanap tayo ng paraan kung paano tayo makaahon sa hirap. Yun lamang po, at salamat sa inyong oras sa panonood sa mahabang video na ito. Please na lang po, like and share, at paki-comment na rin po sa baba sa inyong mga opinion, mga dyan, mga hinanakit dyan. Comment na lang po kayo para mag-usap-usap po tayo at sabay po nating abutin yung mga pangarap natin. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood nyo, sa oras nyo. So yun na nga mga kapips,
sobrang tumaas na po yung video natin ngayon. Kaya hanggang dito na lang po. At huwag pong kalimutan na sabi po sa Psalm 23:1 na the Lord is my shepherd, I shall not want. So mga kapips, trabahuin po natin ang ating mga pangarap upang makamit po natin ang magandang buhay. So, yun lamang po mga kapips at magandang buhay.